Hindi lahat ng tahimik na bahay payapa. Minsan, tahimik lang kasi lahat nagpipigil. At sa bahay ni na Agnes, ang katahimikan hindi peace, kundi takot na baka sumabog na naman ang nanay nila. Putang ina ninyo! Sinong nagbukas nito? Welcome to Silip sa Buhay Pinoy, mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ni Agnes, 25 years old. She works from home, tahimik at responsable na anak. Hindi siya palalabas, hindi rin palaaway. Gusto niya lang magtrabaho, kumita, at tumulong. Kasama niya sa bahay yung kapatid niyang si Jessa, 2 7-year-old na kambal at yung parents nila. Pero sa bahay na to, hindi pagiging mabuting anak ang sukatan ng kapayapaan. Yung nanay nila, unpredictable. May araw na okay, may araw na parang may kaaway na hindi mo alam kung sino. Hindi nagtatrabaho ang nanay nila, pero may laging bagong business idea na hindi naman tumatagal. Yung tatay nila may sakit, tahimik, laging nagsasabi ng, "Hayaan nyo na lang." at si Agnes, siya yung nag-a-adjust. Palagi. Isang hapon, tahimik. Nagtatrabaho si Agnes, nag-aaral si Jessa. Tapos, biglang nawala yung wifi. Normal lang dapat. Pero sa bahay nila, walang normal. Pagbukas ulit ng wifi, sumabog. Sinong nagbukas ng wifi? Hindi ba kayo marunong magsumunod? Hindi lang sigaw. Mura. Paratang. Kung ano-anong sinasabi. Walang direksyon. Kasalanan daw nila kung bakit makalat. Kasalanan daw nila kung bakit magulo yung bahay. Kahit hindi naman sila bumababa, nandun lang sila sa taas sa kwarto nila. Kayo dahilan ng lahat! Mga walang kwenta! At siguro hindi lang niya masabi ng diretsyo. Yung aso ang minura ng nanay nila. Yung tahimik na aso, yun ang pinagbuntungan. At alam nila, hindi naman talaga para sa aso ang maanghang na salita. Wala kang silbi, parang mga anak ko. At syempre, lumabas na naman yung linya. Yung linyang paulit-ulit, parang script. Sinusumpa ko kayo, galit ang Diyos sa inyo. At every time marinig ni Agnes yon, hindi siya natatakot. Napapagod siya. Yung kapatid niyang si Jessa, hindi na kinaya. Ma, tama na. Hindi naman kami... Sumagot ka pa! At doon na pumasok si Agnes. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Tahimik pero matigas ang boses ni Agnes. Ma, wala kaming ginagawa. Nasa taas lang kami. Kasalanan niyo lahat! Ma, pagod na rin kami. Hindi siya sumigaw, pero ramdam mo, yun na yung limit niya. At tulad ng dati, dumating yung tatay. Hindi para ayusin, pero para patahimikin. "Tama na. Hayaan nyo na lang mama nyo." At doon, napakasakit kasi walang kakampi. After nun, wala nang sigawan, pero mas lalong bamigat. Tahimik, nagkulong si Agnes sa kwarto. Pagod na ako. Yung kambal, tahimik lang. Nanunood, nakikinig. Hindi naiintindihan lahat, pero nararamdaman. Doon na-realize ni Agnes. Hindi siya galit. Pagod lang. Pagod mag-adjust. Pagod umintindi.
Pagod maging mabuting anak sa maling sitwasyon. Kinabukasan, walang sorry, walang usapan, pero may maliit na pagbabago. Hindi na nagpakumbaba agad si Agnes. Hindi na siya agad nag-adjust. She just let it go. Minsan, self-respect din ang katahimikan. Sa maraming pamilyang Pilipino, may ganitong silent pattern na parang normal lang, pero kapag tignan mo ng mabuti, mabigat pala. Yung expectation na ang anak, kahit anong mangyari, kailangan umintindi, kahit nasasaktan na, kahit paulit-ulit na yung cycle. And the difficult part is, hindi naman villain ang tingin natin sa magulang natin. Mahal natin sila. Naiintindihan natin na may pinagdadaanan din sila. Pero, that doesn't automatically make the situation healthy. Respect becomes hard and complicated when it's used as a one-way rule. That means, respect becomes bawal ka nang magsalita, bawal ka nang mapagod, bawal ka nang mag-set ng limit. Hindi naman tama yon sa palagay ko. In reality, boundaries are not acts of rebellion. They are forms of self-preservation. Hindi mo kailangang sumigaw para ipaglaban ang sarili mo. Minsan, sapat na yung hindi ka na agad nag-a-adjust sa bagay na alam mong mali. And maybe that's where it starts. Not in changing your parents overnight, not in fixing everything, but in quietly choosing, like Agnes did, hindi ka na papayag na ikaw na lang yung laging umiintindi. Because at the end of the day, being a good son or daughter should not require you to slowly disappear. Kung ganito ang family dynamics niyo, hindi kayo nag-iisa. Sana i-share nyo naman sa comments yung own stories ninyo. Nakakatulong din mabasa at marinig ang experiences ng iba. Sana may nakuha kayong kahit konting insight or reflection mula sa videong ito. Maraming salamat sa pakikinig. At kung nagustuhan nyo ang content, please huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento.